Okay, mayong gabi isa ka na, no? Ayan, ha. May it be your will before you, Adonai, our Elohim, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For Hashem will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yehil ratson amrefi v'higion levilipanika Adonai tsuri bigwali. Amen. Okay, so mayang gabi sa tanano, ganang gabi po sa lahat, lalo-lalo na po dun sa mga kapatiran natin na nakikinig dito sa live streaming. Okay, so dito po tayo sa sa topic natin na titled What motivated Noah to be righteous? Ibig sabihin po niyan, ano po ang nagbibigay dahilan kang Noah para para maabot na yung pagiging righteous niya. Ano ang motivation niya? Ano ang pinagkukunan niya ng lakas para maging righteous siya? Kasi sa panahon talaga ni Noah is hindi napakahirap na maging righteous dahil nga dun sa panahon niya wala siyang halos na naging kasama sa paniniwala kay Hashem. Kasi although nagpang-abot sila sa panahon ni Noah, even in the time of Adam, nagpang-abot sila dyan, and other righteous of that generation, kaya lang hiwalay-hiwalay sila, o hindi sila kagaya natin na nagkaroon ng community, o wala sila noon, kagaya din sila sa mga Noahide na ibang bansa, no? Kagaya siya ng mga ibang bansa na walang kasama kundi sila lang. Kasi napakalaki naman ng mundo, tapos hiwalay pa sila. So kung iisipin natin, sa panahon talaga ni Noah, napakahirap talaga na maging righteous habang nasa gitna ka ng mga taong masasama. Habang nasa gitna ka ng mga taong hindi nag-iisip kung ano ang gagawin nila para kay Hashem. Kung ano pwede nilang gawin para kay Hashem. Kung titingnan mo naman ngayon, dito sa panahon natin, gaya nga ng sinabi ko ng mga unang panahon na walang kaibahan ang panahon natin ngayon sa panahon nila ni Enosh, nila ni Noah, tsaka nila ni during the time sa dispersion of the blood, except andyan na yung Israel. Pero yung mga punishment, yung mga sin na nangyayari sa tao is ganun pa din, o katulad lang nung sa kanila din. O kaya nga walang hinto yung mga punishment na binibigay ni Hashem doon sa mga tao na walang halos paniniwala sa kanya. So dito, kung titingnan din natin, ibalik natin yung tanong Noah, ibalik natin dito sa atin, ano din kaya ang nagbibigay motivation sa atin para hanapin natin ang Hashem, or para maging righteous or maging mabait kahit papano. Ano, sino, para saan, yung motivation natin para hanapin natin ang Hashem. Hindi naman pwede na basta-basta ka na lang magkakaroon ng isang paniniwala na walang nagbibigay ng dahilan o motivation para magkaroon ka ng sarili mong pagsisikap para maabot ang Hashem. Okay? So kung titignan, balik natin yung tanong dito sa atin. Ano, sino, at ano ang dahilan para motivate tayo para maging mabait, or para magkaroon tayo ng motivation para
magkaroon tayo ng paniniwala dun kay Hashem. Try kaya natin sagutin no, sa mga sarili natin. Dito lang ba tayo dahil nagkaroon tayo ng paniniwala dahil nasunod natin sa ating mga magulang? O narito lang ba tayo para magkaroon ng isang paniniwala dahil sa ito ang naiintindihan? O andito lang ba tayo dahil alam natin na kapag may paniniwala ka, may makukuha ka? Kasi yan naman talaga ang kalimitan sa mga taong naniniwala dun sa kanya-kanyang mga religion. Na kanya sila nagkaroon ng paniniwala sa isang relihiyon. Ito dahil sa may hinahabol sila. Halimbawa ng isang dahilan bakit andyan sila. Halimbawa, dun sa yung sinasabi nila na kailangan nilang maligtas. So, sa atin, hindi naman importante sa atin kung maligtas. Kasi kapag ka nagkasala ka, kailangan bayaran mo talaga yan. Hindi pwede na maghanap ka ng ibang tao para bigyan mo ng pasanin para maligtas ka lang. Hindi yan ganyan. Kasalanan mo, bayaran mo. Wala na sa atin yan. Kahit na hindi na tayo iligtas, ang importante lang makapag-silbi tayo dun kay Hashem, okay na yan siya. Kasi hindi naman yan yung main purpose natin, bakit tayo andito. No? Wala tayo dito, hindi tayo nagkaroon ng community, hindi tayo naging isa para dun sa paniniwala kay Hashem kasi gusto natin maligtas. Mali yan siya. Hindi yan siya ang purpose bakit andito tayo. Kaya andito tayo kasi may utos ang Hashem, kailangang sundin, ginawa tayo ni Hashem para gumawa ng mabuti dito sa mundo. Hindi para maligtas na kung ano pa man. Ligtas man tayo ni Hashem o hindi, kung ano ba yung sinasabi nilang kasalanan na kailangan sila maligtas dyan, sa kanila na yon. Pero sa atin, hindi importante sa atin maligtas. Hindi bali na hindi maligtas, basta na importante, masunod lang natin yung utos ni Hashem. Siya na bahala. Hindi natin bibigyan ng dahilan ang mga sarili natin para magkaroon ng kondisyon yung mga pagbibigay, tiwala, or bibigyan natin ng kondisyon ang paniniwala natin dun kay Hashem. Hindi kailangan yan siya. Kasi yung paniniwala natin kay Hashem is walang kondisyon. Iligtas man niya tayo o hindi, maniniwala at susundin natin ang Hashem. Okay, para dito sa mga bago, no, alam ko maraming bago dito, galing sa iba't ibang mga religion, wherein buti na klaro talaga sa inyo na dito sa Noahidism, lalo na dito sa community nito na Kihilak, kasi di umit ulam, actually is hindi importante yung kaligtasan. Hindi importante yung kaligtasan. Ang sa atin lang is masunod natin kung ano utos na siya. Siya na bahala lahat. Di natin siya bibigyan ng dahilan para mag-isip siya kung ano pwede niya gawin sa atin, kasi kalimitan talaga sa atin iniisip natin kaya tayo nandito gusto natin maligtas. No, mali talaga yan siya. Kondisyon yan siya sa isang paniniwala. Okay, so ayaw naman natin na mabigyan ng dahilan ng Hashem para mag-isip siya. No, ang sa atin lang is kailangan lang talaga natin maintindihan mga bagay-bagay para kahit papano ma-correct natin yung mga nangyayari noon na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Kaya kailangan talaga natin sagutin to. Ano ang nagbibigay sa atin ng motivation para maniwala dun kay Hashem? Isa yung napakalaking tanong. Na kapag ka naintindihan mo, yung bagay na yan is mas magiging madali ang pagsunod mo sa utos ni Hashem, kasi alam mo kung ano ang dahilan kung bakit naandito ka. So, si Noach, no? Balik tayo doon kay Noach, no? May isang rabbi, no? Si Rabbi Nehemiah, balikan natin yung huling portion doon sa last week lesson natin, no?
na wherein si Rabbi Nehemiah is masyado siyang lenient sa pagbibigay ng komentary tungkol dun kay Noah. Naiintindihan niya si Noah. Sabi niya, it was his innate desire to be good. Ano daw ang motivation ni Noah to be righteous? According to Rabbi Nehemiah, ang gusto lang na mangyari ni Noah, according to Rabbi Nehemiah, is gusto lang ni Noah na maging mabuti. In which, kung titingnan natin, yun din ang mga purpose natin kung bakit tayo naandito. Ang gusto lang natin maging mabait ba? Ang gusto lang natin maging mabait. Ganun din ang motivation ni Noah. Kasi kung paniniwala ang pag-uusapan, wala naman siya pwedeng mapaghugutan ng mga tao na pwede niyang sabihan or pwede niyang makahalubilo para makausap niya, para magkaroon siya ng paniniwala or para maging para ligon ba niyang pagtuo, para maligon ang pagtuo ni Noah. Wala naman siyang ganun. So ang nangyari sa kanya, wala naman siyang makakausap. So ang ginawa niya, gusto niya lang maging good kasi nakita niya dun sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya is puro na mga wala na sa lugar. Kagaya din, kung titingnan mo itong paligid natin, ganoon din naman ang problema, ganoon din ang nangyari. May mga paniniwala nga, pero hindi naman alam nila kung ano talaga totoo. Kasi hindi nila na-research kung saan galing yung mga paniniwala nila. Na kung titingnan natin, galing naman lahat lang yan sa Biblia. Yung Biblia, galing lang din sa Katoliko. Tapos, ayaw nila sa Katoliko kasi nga hindi sumusunod dun sa Biblia. Nagbasa sila kung ano makita nila doon. Gumawa sila ng sarili nilang religion. Tapos yung ginawa nila, sinasabi nilang ito ang totoo. Paano maging totoo? Sila lang may gawa niyan. So, nagkakaroon ng isang paniniwala ang mga tao. Gayong hindi nila alam kung ano talaga ang dahilan, kung ano gusto nila doon sa paniniwala nila. Siguro, posible na masyado lang nagalingan doon sa pastor, kasi magaling magsalita yung mga pastor. Pero hindi ibig sabihin niya na totoo na. Kasi kung titingnan natin lahat ng mga religion dito sa buong mundo, galing lang, maliban lang sa mga iba, sa mga Hinduism, focus lang tayo dito sa Christian. Kung titingnan natin talaga, lahat ng mga sources is galing lang talaga dun sa binasa nila sa Biblia. Wherein, hindi mo naman mapapatunayan kasi nga, hindi mo naman makakausap yung mga karakter dyan sa Biblia. So, magagawa mo lang dyan is basahin kung ano meron dyan, tapos bigyan ng mga kahulugan, kanya-kanya bigay ng kahulugan, tapos kapag nakita mo na tama sa paningin mo, i-rehistro mo ngayon doon sa mga sect para maging valid na religion. Tapos yun ang tinuturo nila doon sa mga tao na sinasabi nila kami ang totoo. Yun lang lahat. Pero yung realization ko ano talaga nangyari noong mga unang panahon, wala dyan. Wala dyan kasi wala dyan. Hindi yan, ano lang yan siya. Kung titingnan natin, parang outline lang ba? Kung ano talaga ang nangyari noon. Pero yung kabuuan sa mga nangyayari noon, hindi nabibigyan ng hustisya kasi hindi nila makita kung ano talaga ang nangyari noon. Ang nakikita lang nila kung ano ang iniligay sa panahon na nag-request si King Pilibiripos nung makita niya na hindi niya maintindihan ang nasa Biblia ng mga Hudyo. Kaya nag-request siya. So, kung yun ang gusto ni Noah na maging mabait lang, yun din ang gusto natin na being ahead. Maging mabait sa pamilya, maging mabait doon sa ibang tao, maging maawaan doon sa mga pulubi, doon sa mga ibang tao na kaya nating tulungan. Hindi naman lahat ng tao talaga, hindi lahat ng nangangailangan ng tulong is
pwede natin tulungan kasi limited din naman yung mga resources natin. Pero kailangan may gawin tayo doon sa ibang tao. Kasi nga, gusto natin maging mabait. Gusto lang natin maging mabait. Na kung titingnan mo, yun din lang ang gusto ni Noah according to Rabbi ni Kimya. Yun lang ang gusto ni Rabbi ni Kimya. Kasi wala naman talaga din siyang magagawa. Kung gusto niya mag-aral ng Torah, sino magiging kasama niya? Wala naman. Si Metusela, wala na, patay na. Si Adam, patay na. Si Limit, nauna pang namatay. Ilan lang sila talaga. Wala siya mapagkukunan ng aral para matuto. Kung may matutunan man, very limited. Kasi nga, walang sources. Wala siyang sources. Walang ibang tao pwedeng makausap. Kaya wala na siyang ibang ginusto, kundi maging mabait na lang. Sumunod na lang kung ano ang pwedeng maibigay ni Hashem through revelation doon kay Noah. Yun na lang. Despite the lack of righteous people from womb to lamb, wala na sa ibang tao doon eh. Maraming tao pero walang nag-iisip para kay Hashem. Kung may nag-iisip man para doon sa mga gumawa sa kanila is din sila natiwalag din sila kasi iba yung pinaniniwalaan nila, mas pinaniwalaan pa nila yung mga ibang paniniwala na hindi kanila ni Hashem. So nagka-problema ngayon si Noah kasi lahat, ang iba may paniniwala, kaya nga may idol. Kasi may paniniwala sila, pero taliwas naman dun sa totoo. Alam naman ni Noah na hindi totoo yan kasi yung mga idol na sinasamba nila, ginawa naman nila yun. O kagaya ng mga nangyayari ngayon, yung mga tao gumagawa ng mga sarili nilang religion. Nung makita na may Sabado doon sa Biblia, nagawa ng religion na SDA. Nung mabasa nila na may Iglesia ni Cristo doon sa Biblia, nagawa ng religion na Iglesia ni Cristo. Walang kaibahan sa unang panahon na sila lang din ang gumagawa ng mga sarili nilang religion na sinasabi nila, pinaniniwala nila sarili nila na sila ang totoo. Walang kaibahan. Kaya lang, mas maswerte tayo sa panahon ngayon kasi nakita natin yung mga bagay at may mapagtatanungan tayo sa mga panahon na to. Hindi kagaya ng umiiyak na wala talagang mapagtanungan. Noah sought the way of God on his own. Si Noah is nakita niya mismo kung paano sumunod, kung paano papunta doon kay Hashem. Sa sarili niya lang. Kagaya din siya ni Abraham. Noah sought the way of God on his own. Kagaya din natin. Alam din naman natin na mula tayo dun sa mga Christians, kung saan na tayo napunta, from Catholic, from Pentecostal, hanggang dumating dun sa Secret Name Movement. Walang kaibahan. Hanggang sa nakita natin ang Hashem dahil nga naniniwala tayo na meron talagang iisang totoo. Hindi ko mo natalo sa debate yung Sabadista ng Iglesia ni Cristo. Ayun, napunta na sa Iglesia ni Cristo. Hindi ganun yan. Hindi ganun ang paniniwala. Hindi ganun ang tamang pag-iisip kung ang pag-uusapan is ang Hashem. Because this is not all about debate. This is about truth. So kung hahanapin mo ang totoo, dapat gawan ng paraan kung paano mo maiintindihan talaga paano maintindihan ang mga bagay-bagay. Kagaya ng mga ginagawa natin dito na iniisa-isa talaga natin. Ayaw natin lampasan yung mga importanteng bagay na pwede natin pag-usapan. Kasi nga sa paraan na ganito, doon natin maiisip na maliban sa mga pinasukan natin na religion,
marami pa tayong pwedeng maintindihan sa pamamagitan ng tamang pag-iisip. Hindi lang doon sumusunod sa mga pastor na wala namang ibang inisip kundi tumanggap ng tithes. Subukan kaya nilang magpastor na walang bayan. Kagaya ng sa atin. Tingnan natin kung hindi nila pakawalan yung mga religion nila. Yung iba nga naghanap na kasi naputbol na sila doon sa mga religion nila. Naghanap sila ng mga taong pwedeng sumuporta sa kanila. Kasi para sa kanila hanap buhay yan. Hindi katulad nung sa atin na 24 years in existence, pero walang parehanan sa kanila. Kaya nga, kailangan talaga maisip minsan ba ng mga tao na truth is more than the religion. Not just a religion of faith. Kasi kapag ka ganyan, you are ruled. You are ruled by your pastors. You are ruled by your elders. But you are not ruled by the truth. Kasi kanya-kanya namang kanya-kanya intensyon. Bakit siya gumagawa ng ganyan? Bakit gusto niya dumami yung mga tao? Kasi kapag dumami yung mga tao, ang nangyayari, dumadami yung mga tithing, dumadami yung mga offerings. So, buhay talaga sila, mabubuhay sila. So, may mga motive yan. May mga motive talaga yan sila. Pero hindi nila iniisip ng malaliman kung ano talaga ang nangyari noon para maibsan kahit papano yung mga kasalanan na nagawa noon. Hindi naman natin pwede na baguhin yun kasi nagawa na nila. At least man lang dito sa panahon natin maminus-minusan. Walang ginawa ang mga religion ngayon para maminus-minusan yung mga kundi puro lang mga lang nila kung paano sila lumaki. Pag-aaral na puro lang sa mga libro na walang tamang paraan kung paano mag-isip, paano gamitin yung mga nangyari ng unang panahon para naman ma-i-apply natin, para maiwasan natin na mangyari ulit yung mga nangyari noon. Walang nabago. Mula noon hanggang ngayon, walang nabago. Mula nang kay Enos, wala. Binha yung lupa. 1/3 ang binha. Panahon ni Noah, whole earth. Nung napunta doon sa generation of dispersion, ano nangyari? Ganun din. Lumaki ang dagat 2 times a day. So, paano yan? Yung mga yung mga punishment na yan is hanggang ngayon nandito. So, ibig sabihin yung mga kasalanan na nagawa noon is hindi tumigil yung mga tao sa paggawa ng mga kasalanan hanggang ngayon. Kaya kailangan talaga natin minsan mag-isip. Paano kaya natin mahihinto to? Kaya ba natin ihinto ito? So, ano ginawa ni Moses? Ni Noah? Noah sought the way of God on his own. So, hinanap ni Noah yung Hashem na makakatulong sa kanya kasi wala siyang ibang mapagkunan ng tulong. Hinanap niya ang Hashem, kagaya natin, hinanap natin na naging dahilan kung bakit saan-saan na tayo napunta ng mga religion. He went against the tide. Sinalungat yan ni Noah. Imbis yung mga religion dito, ganito kailangan gawin, daghang mga ini, sinalungat lahat yan ni Noah. Hindi niya sinunod yung kung ano meron doon sa mga tao sa panahon nila. Kahit na yung mga ginagawa ng mga tao, pwedeng maka-benefit si Noah, pero hindi niya ginawa. O kagaya ng mga Christmas time ngayon. Imbes na yung mga tao pwedeng mag-caroling kahit papano, kikita naman dyan sa labas. Pero sa panahon ni Noah, kung naandyan yan, iiwasan niya ni Noah. Sinalungat niya kung ano meron sa panahon nila.
ganun din tayo dapat salungatin natin. Kapag ka self-imposed religion, tapos sinabi na ganyan, gusto nila ganun ang paniniwala nila, then dapat salungatin yan siya. Halimbawa, sinabi ng isang religion na, okay, magkakaroon tayo ng harvest time during December. Ganun naman yun sa mga SDA. Ang dami na ng offering na hinihingi, may tithing na nga. Ngayon, nanghihingi pa ng... Kawawa naman yung mga tao, hindi na na-bless. Pero bigay ng bigay, pero hindi na na-bless. Kasi mali ang paraan ng pagbibigay nila ng kanilang mga resources. Di nila alam na may tamang paraan dyan. Kaya lang, sinadya ng mga pastor, ng mga elders, ng mga kaparian, na maliin ang iintindi ng mga tao para imbis na mapunta dun sa tamang puntahan, mapunta dun sa kanila. Tapos kapag hindi ka nagbigay, ikaw ang laman ng wali nila during services. Di ka nagbigay ng tithing, di ka nagbigay ng mga offering. Ano sasabihin nila? Nakapagnakaw ka ba sa ikapo? Yun ang sasabihin nila. Kasi nga gusto nila yung mga tao magbigay. Ayaw nila na matuto yung tao na magbigay doon sa tamang mabigyan. Kagaya ng mga tao na yung mga orphans, yung mga widow, yung mga walang-wala talaga sa buhay, yung mga hikahos talaga sa buhay. Tumulong dyan sa mga tao na kung anong pwede itulong. Walang tulong na ganyan sa mga ano. O yun sa kanila is puro bawi lang, puro ito, dito mo ibigay sa amin, dito, i-bless kayo ni Hashem. Pero ang nangyayari, wala namang blessing na nangyayari. Eduardo Rosales, from Negros, then isa to siya, baptista siya galing na taga Negros. Ako mismo naawa sa mga tao na they are being deceived by pastors and other religious leaders. Thank you so much of your never-ending teaching to us. Okay. So, kaya nga gusto ko na maintindihan talaga, lalong-lalo na dito sa mga bago dito. At saka doon mismo sa mga tao na matagal na din dito. Kasi minsan nagiging Kristiyano na rin yung pag-iisip natin na yung paniniwala kay Hashem is hindi kailangan ibigay dun sa ibang tao. Hindi kailangan ibigay dun sa ibang tao. Hindi kailangan na ibase mo yung paniniwala mo dun kay Hashem dun sa ibang tao. Na minsan dumadating sa punto ba na maniniwala ka kasi yun ang sabi ni pastor. Alam ko naman, brother, na ikaw galing din. In fact, brother Eduardo Rosales, may nakakakilala sa iyo dito. Nakasama din dito sa si ano man yan? Si Eduardo Rosales, taga Negros yan. Dating Baptist yan. Buti na lang, brother, na talaga na pag-isip-isipan mo talaga. Pastor din kasi ito si Eduardo Rosales ng Baptist Church, no? Hindi ko alam kung anong klaseng pastor, Baptist, kasi marami din kasi sila na denomination yung pagiging Baptist. So, kailangan talaga mag-isip ng tao, mga brother. Kailangan mag-isip na yung religion is hindi mo basta-basta na pwedeng ipagkatiwala yan at kung sino lang tao na hindi mo makuha at hindi mo maintindihan kung ano talaga yung intensyon nila. Paano yung mga taong walang kakayahang magbigay? Paano yun? May mga tao naman kasi talaga na may kakayahang magbigay. Okay lang sa kanila kasi love yan ng mga pastors. Paano yung mga taong walang kakayahang magbigay? Paano yung mga tao na nangangailangan ng katotohanan pero hindi maibigay-bigay kasi walang makuhang aral doon sa kanilang mga religion.
kundi puro lang paninira ng iba ding religion. Kung paano gumaling magsalita para matalo yung ibang religion. Doon kasi magkakatalo kasi kami galing din kami sa secret name na yung basihan namin ng pagiging secret name namin is kung sino ang matalo, iiwanan namin yan. Kung sino ang manalo, din kami. O kasi yung mga secret name movement, magagaling yan sila. Magagaling yan sila sa mga debates, sa mga reasoning, sa mga pagbaliktad-baliktad ng mga verse, pag-invento ng mga verse, magagaling yan sila. Kaya nga, hindi matalo-talo yung mga messianic na yan kung ang kalaban nila is mga denomination lang ng Christian. Hindi. Kaya nga yung mga messianic movement, lalo na sa secret name, iba't ibang religion ang andyan. Kasi hindi nila basta-basta matatalo ang secret name movement. Pero yung iba, walang chance talaga walang chance na matuto. Kasi nga, naano na sila ng pastor nila. Nagalingan na masyado ba na kahit na hindi siya ganun ka galing mag-isip. Kasi nga, kulang yung pinag-aaralan, nakabase lang naman sa Biblia. Okay, Iga, Kamurungan, tama po kayo dyan at yung. Dito may nag-umpisa sa pagkapastor, ngayon may sariling school na, malaki na sariling sambahan nila. Yes. Because they base their belief on what you can give to their religion. Lumalaki sila kasi nga andun yung focus nila kung paano lumaki yung church nila. Wala sila dun sa focus na kung ano ang pwedeng gawin nila dun sa mga tao. May mga tao nga na nag-i-initiate ng mga tulong. Pero puro ano lang yun siya. Kung titingnan mo yung mga Katoliko or yung mga ibang religion, gumagawa lang sila ng isang bagay for picture purposes. Na kapag nakakuha sila ng mga maraming tao dun sa picture, is yun din ang ginagawa nilang kapital para makakuha ng budget dun sa ibang bansa. Kawawa din yung mga tao kasi ginagawang kapital. Hindi naisip yan ng mga tao. Ewan ko ano nasa nila, bakit hindi nila naisip yan? Na yung paniniwala natin kay Hashem or yung gustong mangyari ni Hashem sa atin is not about religion. It's not about the pastor or it's not about the elders, but it's about what you can do to yourself and what you can do to others. That is all about. O kagaya ng mga ibang religion, no? Kasi ano talaga natin to kasi dito sinabi, that Noah, he went against the tide and single-handedly grow to great heights. Sarili niya, hinanap niya sa sarili niya. Swerte na nga tayo na meron tayong community. Pero si Noah, wala talagang mga kapitan. Pero nakita niya ang Hashem. Despite sa dami ng mga tao na merong paniniwala na hindi tama. At that belief is still andito pa rin. Kaya nga, napakahirap sabihin kasi nga, it's not about kung ano ang lalabas dun sa bibig mo. It is about kung ano ang nasa loob mo. Kaya nga napakahirap talaga napakahirap gumawa ng isang napakahirap talaga sabihin kung ano gusto mo kasi kailangan talaga lang dito sa loob mo. Hindi yung galing dito sa utak mo.
Minsan kailangan talaga ang utak because Judaism is based on facts. Pero minsan din kailangan ang intensyon natin at saka yung kagustuhan natin na mapalapit doon kay Hashem is hindi dito sa utak, kundi dito sa puso. Yes, yung paghahanap kailangan utak kasi we are based on facts. Kasi kailangan natin malaman kung ano talaga ang totoo, not based on our heart. Kasi yung heart minsan, kapag naging malapit na kayo dun sa mga pastor, parang ayaw nyo nang iwan yung pastor kahit na may mga question na dun sa dun sa mga nila, pinaniniwalaan. Every time they talk about the God, they always look on the Bible. What's in the Bible? You can do. You can create. You can invent your own Bible. Kaya nga yung mga Bible ngayon is hindi mo na makitaan ng tama. Kasi nga, kanya-kanya silang bago. Kanya-kanya silang gawa. Yung mga original na, nandoon sa original na Torah, Tanakh, is nawala na. Kasi nga, gumawa na sila ng bago at pinalitan na nila kung ano ang tama. Pinalitan na nila kaya hindi mo na makitaan ng tama. Tingnan mo, isang Biblia pinagbasihan, pero sila nagdidebate. Bakit ganyan? May mga basihan din naman sila kasi lahat ng sinasabi nila is puro mabasa dun sa Biblia. Kasi nga, kanya-kanya silang bago. Nung makuha nila ang Biblia dun sa Katoliko, nag-invent sila ng sarili nilang religion, gumawa din sila ng sarili nilang Biblia. Sarili nilang version. Nung may ulit na naman na lumipat ng ibang religion, gumawa ng sarili niya. Gumawa na naman siya ng ibang. Kaya dumami ang Biblia, iba-ibang version. Kaya nung magpang-abot sila lahat, ayun, nagdebate na. Kasi iba-iba na ang mga sinasabi. So he went against the tide and single-handedly grew to great heights. Yan ang gusto kong makita ng mga kapatiran at ng mga ibang tao na makikita pa natin habang andito tayo sa daan papunta ng Kesha. Na kailangan talaga natin masabi sa kanila na mapaintindi natin doon sa kanila na mag-isip naman minsan kahit papaano. Mag-isip minsan. Kasi wala na eh. Ano nangyayari ngayon? Ayun, nakaano na lahat dun sa pastor. Si pastor lang bahala dyan. Si pastor na. Ano si pastor? Ano alam ng pastor na yan? Na hindi nga siguro marunong mag-isip yan. Kasi nga, kung magsalita, tingnan mo, sa isang oras na pagsasalita, 150 or 100 verses ang ginagamit. Di mo dugtong-dugtong nila yung mga verses, parang versikulo na ang nagsasalita. Hindi mo naman pwede ipunin yan kasi nga iba't ibang panahon yan. Basta kung ano lang ang sinasabi dun sa Biblia na naaayon dun sa gusto nila, ayun, pinagdugtong lahat. Ano totoo dun? Di gaya kay Noah is nag-isip talaga siya ng malaliman. Yun ang gusto kong makuha natin. Yung mag-isip ng malaliman. Kung paano natin mapupuntahan ang Hashem na hindi kailangang magambol yung mga soul natin. Kasi kapag nagkamali tayo dito, magagambol yung soul natin. Malilihis yung mga soul natin. So, kailangan lang natin talaga mag-isip, kagaya ng ginawa ni Noah. Nakita niya lahat. Yung kung sino yung mga nasa paligid niya. But Noah was able to look for Hashem. Hanggang umabot pa siya doon sa tinatawag na great heights. Doon sa kaya niyang abutin. Kung nasa panahon lang si Noah, dito sa mga panahon natin na masyado na siyang maraming pwedeng kapitan, kagaya natin, andito tayo. Kung andito si Noah, wala. Napakalayo ang pwedeng abutin ni Noah.
Napakalayo. So hindi sana siya sasabihan ng mga ibang rabbis na Noah was only righteous in his generation. Kasi kahit na sila, kahit na yung mga rabbis na yan, kahit na tayo na ilagay doon sa lugar niya, buti kung maabot natin yung naabot ni Noah. Swerte. Oh. Pero alam ko hindi natin kaya yung naabot ni Noah. Kasi kapag tayo na lang mag-isa, kagaya ng mga nangyari ng ibang Noahin, napunta lang doon sa abroad. Oh, ano nangyari? Sila lang daw doon sa Saudi Arabia. So ano nangyari doon sa kanila? Laay man, mingaw, wala akong makausap. Buti pa siguro mag-Muslim na muna ako. Ayun, nagpa-convert sa Muslim. Pwede ba yan? Hindi makatayo ba dun sa sariling paa niya? Hindi niya matayuan yung sariling paniniwala niya. Kaya nga hindi ko talaga gusto yung mga taong klaseng ganyan, yung may paniniwala pero hindi siya makatayo ba dun sa ano niya. Nung mauwi na dito, ano nangyari? Nung makita niya na marami ng Noahin, kasi nag-convert siya, nag-try siya na mag-convert, di naman siya tinanggap. Sinabihan siya ng rabbi na mag-Noahide siya. Ayun, mag-Noahide. Pero yung teaching, Judaism pa din. Nung makakita siya ng mga kasama, wala na, doon na, nag-practicing Judaism na talaga. Walang ano ba? Ang iniisip lang yung kung ano ang makapagbibigay doon sa gusto niya. Gusto ko na ganito kasi nakita ko ganun, gusto ko ng ganun. So kung anong grupo yung makapagbibigay doon sa gusto niya, doon siya. Kahit na alam niya na hindi tama yan siya. Kaya hindi ako bilib sa mga tao na kapag sila na lang doon, sila na lang mag-isa doon sa mga lugar nila, wala na silang paniniwala. Kung ano ang meron doon sa lugar na yun, doon sila. So hindi ako bilib. Paano kahit na masyado ka pang matalino, kahit na alam mo halos lahat, pero wala yan. Kasi kapag ka nag-isa yan, magiging Muslim yan. Wala na ba? Hindi niya kayang itayo yung sarili niya ayon doon sa paniniwala niya. Kasi mingaw. Paano na lang kung ganun si Noah? Ano mangyayari sa atin kung ganun si Noah? Ganun si Metusela. Ganun si Lamech, yung father ni Noah. Ganun si Yared, yung father ni Metusela. Ganun si Enoch, yung father ni Yared. So, paano naman kung yung mga magagaling na tao ng mga unang panahon na naging righteous dyan sa Noahide is ganun ang pag-iisip. Kapag sila na lang mag-isa, wala na, mingaw na. Doon, convert na lang sila doon sa ibang religion. So, ano mangyayari sa Noahide laws? Wala. In which, yun talaga ang nangyari. Kaya nga nakalimutan na ng mga nations na mayroon pala silang utos na di nila kailangan kumopya doon sa Israel. Kundi pa doon sa mga Israel talaga na naging anak ng mga naging righteous sa Noahide. Kasi sila din naman yung mga naging righteous sa Noahide. Yung mga Israel na yan. Yung mga father nila, yung mga lolo nila, yung mga lolo sa lolo nila. Iyan din naman sila ang naging righteous sa Noahide. Kung wala pa yan sila, wala. Automatic na ma-erase na sa makikita na lang natin dun sa dulo. Ay, meron pala. Hindi ko alam. So, magiging kawawa talaga tayo. Buti na lang may natira. Yung mga anak-anak ng mga righteous na naging righteous sa Noah, andyan ngayon. Pwede nating lapitan. Ang kailangan na natin mag-isip. Gamitan talaga ng pag-iisip. Hindi kung ano ang ituro, wala, sige lang din. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan talaga na gamitan mo talaga ng tamang pag-iisip.
Kagaya ng ginawa ni Noah. So kung si Noah is may kasama noon, kagaya sa panahon ni Abraham, na puno ng great mentors. Kasi marami pwede lapitan sa panahon ni Abraham. Sa panahon ni Noah, andun si Shem, andun si Peleg, andun si Eber, andun si Abraham, andun si Sarah, si Yitzchak, si Yaakov, andun si si Iskol, si Mamray, si Anir, andun si Eliezer, yung mga anak ni Eliezer, andun yung anak ni Laban na si Rebecca. Marami masyadong makapitan sa panahon ni Abraham. Na kung nagkataon na si Noah is napunta dun sa panahon ni Abraham, napakalayo na pwedeng mapuntahan, maabot ni Noah. Andun po si Lot. Kasi according to sages, Lot and Noah was equal in righteousness. Kasi kahit ganun si Lot, actually marami din siya masyadong nagawa. Marami din siyang nagawa na hindi din kaya nating mga Gentile. Hindi din natin kaya. Okay? So, certainly had he lived in a generation of great mentors such as Abraham, Yitzchak, Yaakov, and other righteous during that generation would have taught and guide him na pwedeng mag-guide kang Noah, he would have risen to even greater heights. Mas malayo ang naabot ni Noah kung sa panahon sana ni Abraham napunta, or even in the time of Samuel, or even in the time of David, or even in the time of Israel, or even today, napakalayo sana ng maabot ni Noah. Kaya lang, hindi naman natin pwede tawaging malas si Noah. Kasi ipinanganak siya doon sa panahon kung saan walang halos naghahanap kay Hashem. Walang naniniwala din kay Hashem. Kung may paniniwala, hindi naman din totoo. Kasi nga, nakabase lang, doon ang paniniwala nila, doon sa mga ginagawa nila. Gaya din sa panahon ito, sa panahon ngayon. Mga tao, gumagawa ng sariling Biblia nila. Ayun, yun din ang pinaniniwalaan nila na totoo. Niloloko nila sarili nila. Hindi nila maintindihan ba na niloloko lang nila sarili nila. Gumawa ng sariling Biblia at pinaniniwala nila yung sarili nila na ito ang totoo. Kundi lang masama sabihin na di ba naman loko-loko? Di ba? Lahat ng totoo doon hinahanap sa Biblia. Alam naman natin yung Biblia masyado ng corrupted. However, what drove Noah to greatness was the corruption and moral decay he saw on all sides. Titingnan natin ha, ano ang sabi dito? Ano daw? Ano ang nagdala kay Noah doon sa mataas na level ng righteousness? Isa pamamagitan sa mga corruption tsaka sa mga immoral na nangyayari doon sa mga paligid niya. Tingnan mo, si Noah, ano pinagbasihan niya para maging mabuti siya, maging mabait siya, maging great, maabot niya yung tinatawag na great heights of righteousness? By looking the other person in the surroundings. Yun ang pinagbasihan niya. Nakita niya, uy, di maganda yan. Ayaw ko niyan. Di ako lalapit dyan kasi pwede ako makontaminate dyan. Lahat ng side, lahat ng masama nakita ni Noah sa panahon niya. Kagaya din natin ngayon. Kadami-dami ng mga tao dito sa San Isidro. Purok lang to ha, purok. Pero ang mga tao dito, 8,000. Malayo pa yung mga barangay-barangay dyan sa mga bukid. Minsan 400 lang, 800.
barangay, pero dito purok 1,000. O purok lang, pero 1,000 na lahat. So, kita natin, ang dami. 8,000. Pero ilan lang yung mga tao na hahanap talaga kaya siya. Na minsan yung mga naghahanap pa, inawawala pa. Yung nakahanap na, yung nakita na nila, ano pa. Nadala pa doon sa mga nadala sa bugso ba, sa bunog, sa balod, kung sila pa. Oh. Nadala pa sa mga pagsubok. Makakita na lang ng konting diferensya, wala na. Kasi tinitingnan nila kung ano ang nasa paligid. Tapos, na-contaminate kung ano ang nasa paligid nila. Bakit ano ba meron sa paligid? Sabi dito, the surrounding perverseness was so frightful that he saw no choice. Ano sabi? Yung nasa paligid mo is puro na mali. Even in principle of practice, mali na. Nakakatakot na. Na kung saan minsan wala na tayong choice. Wala nang choice kasi nga, yung mali, kapag ka nakita mo yan, minsan kapag ka palagian mo nang makita, araw-araw mo nang makita, magiging tama yan. Nakakatakot yan siya. Kaya nga ako minsan, mas gusto ko na lang magkulong. Buong araw dito sa bahay, nagkukulong. Lumalabas lang ako kapag ka yung apo ko gustong bumili ng candy. Lumalabas kapag ka naghatid dun sa bata sa school. Lumalabas kapag ka may gustong bilhin sa labas. Pero kapag yung papasyal-pasyal lang dyan, nakakatakot na talaga tingnan kasi walang kaibahan dun sa panahon nila. Na makita mo kahit na dun mismo sa paniniwala nila, wala na sila. Na kung titingnan natin yung mga simbahan nila, yung mga churches nila, yung mga kapilya nila, kung titingnan mo, kasi may ginagawa din silang worship gabi-gabi, kukunti lang. Pero ang daming katoliko dito, daming katoliko talaga, pero kukunti lang andun sa nila, sa kapilya nila. Pero kapag kami sabong, andun, puno. Wala na ba contaminate na, maging doon sa, kahit na yun, mali na nga yung paniniwala. Tapos yung mga tao na naniwala sa mali, na iba pa sa wala na, makikita mo talaga na halos wala ng belief ang mga tao. Halos wala na ang vision doon sa kanila. Na, minsan, makitaan mo sila na gustong lumapit doon kay Hashem, pero makikita mo, lumalapit lang kapag ka may sakit. Lumalapit lang kapag ka kasal, bigyan. Yung kapag ka may kailangan lang doon kay Hashem, doon lang sila lumalapit. Minsan, nandito din yan dito sa atin. Na may pagkakataon namang pumunta. Wala namang valid na reason bakit hindi makapunta. Okay na lang yung yung may valid talaga na rason bakit hindi makapunta sa mga sambahan. Pero yung mga tao na walang dahilan talaga na hindi makapunta, pumunta man, pero lang, yung simula lang ba, isang beses lang, or yung mga halimbawa may ginagawa tayong convention, pumunta lang ng convention, doon lang, isang araw lang, pagkatapos nun, uwi na. Wala na, kasi daming dahilan. Nawawalan minsan ng gana dahil doon sa mga activity na nasa paligid nila. Kasi nakijoin na yung mga tao doon kung ano meron doon na activity doon sa kanila. Yun ang problema. Kasi yung iba nagiging politician na, buti kung politician kung naandyan. Kaya lang, wala
Yung iba, nagiging tanod na mas importante pa yung pagbabantay nila kaysa yung pag-attend ng mga... Hindi din malayo dun sa mga nakikita natin din sa labas. Meron din yan dito sa loob. Kaya nga minsan, napagsasabihan ko na kung sakaling mapagsabihan, huwag na lang talaga magalit. Huwag na lang talaga magalit. Kasi wala na eh. Ako masyado na nakapokus na ako masyado. Kapag ka nakakita na ako ng mali, sakit na sa mata ko. Sakit na. Sino naman din ang pwedeng sabi? Wala naman ibang pwedeng magsabi. Sino may kursunada na kung halimbawa may mali ang isang tao, sino ang pwedeng magsabi? Wala din naman. So, kapag ka napagsabihan din, tanggapin kasi pre-consultancy yan siya. Walang bayad yan. Ibang tao nagbabayad pa para lang makita yung mali. Kapag ka nagkamali naman, din pasensya. Di naman natin makikita yung kabuuan talaga kasi So, naging righteous si Noah by looking the corruption and moral decay he saw in all sides. Tingnan mo kung ano nang nangyayari dyan. Kailangan lang tayo yung sinasabi natin dyan na mapag-isip, mapanuri, ano pa sa Tagalog dyan. Yung mga Tagalog dyan, pwede yung makishare. Kailangan lang natin maging mapanuri. Bakit kaya ganyan sila? Kapag ka samba, hindi pumupunta doon sa sambahan. Pero kapag ka amateur, kapag ka yung mga ibang, ang dami doon lahat, kumpleto pa ang family, doon sa mga nila. Bakit mas importante yung mga bagay na ganyan kaysa doon kay Jesus? Kasi nga masyado na tayong nalula doon kung ano meron tayo masyado na tayong nalula. Di na natin iniisip ba yung tunay talaga na purpose? Bakit nandito tayo ngayon? Nawala na talaga ang purpose. Yes, mapagmatyag. Very good. Jason Benoit from Cebu, Mandawi. Mapagmatyag, mapanuri. Pwede natin sabihin dyan. So by looking to our surroundings, we can be loved. Matagal ko na sinasabi yan. Ilang lesson na din, mga ilang buwan na halos inuulit-ulit ko yan na kapag ka marunong lang tayo tumingin dun sa surroundings natin, kahit na hindi tayo sabihin ng tura, alam natin kung ano tama. Kaya lang hindi tayo mapagmatyag eh. Wala tayong ginagawa, kundi kung ano makita na masaya, okay, happy din ako. Ganun eh. Kaya binigyan talaga tayo ng tura para merong guidance kasi hindi tayo marunong mag-isip kung ano tama at saka ano mali. Binigyan na tayo ng 7 laws. Given. Pero hindi pa maayos-ayos. So, if he was to save himself, the surrounding perverseness was so frightful. Nakakatakot yung mga principle na makikita mo dun sa labas, yung mga immoral thing na makikita mo dun sa labas, nakakatakot na kung saan wala ka ng choice. Na minsan maiisip mo na lang na siguruhin ko na lang ito sarili ko. Kagaya na nangyari kay Noah ba? Wala na siya makita. So, ginawa niya is siguro na lang yan kagalingon. Siniguro niya yung sarili niya. Yung family niya, siniguro niya, bahala na kayo dyan. If he was to save himself and his family from abyss,
other than to withdraw with them into his own insular environment. Kasi hindi naman pwede lahat ng panahon magtago eh. Kagaya ng mga nangyari dun sa mga unang tao. Naging righteous sila, yes. Pero nagtago sila. Hindi ko na din pangalanan kung sino yan sila. Kasi kalimitan sa kanila is nag-separate na talaga dun sa mga tao. Kasi nga, mas madaling maging righteous kung i-separate mo yung sarili mo dun sa mga tao. Yun ang mga nangyari dun sa mga tao na naging masyadong righteous nung mga unang tao. Gaya nito sila. Gaya ni Enoch. Kaya nga nagka-problema ang Hashem nung pumunta sa Enoch doon sa mga descendants of Cain. Kasi nakita ni Hashem na kapag ka natabi pala to si Enoch, napaka-righteous na tao to. Kapag ka natabi doon sa mga taong umiinom, tapos nalalasing, kasi gino din ang ano ni Enoch. Madali siyang madala ba? Kasi hindi siya nasanay na isama dun sa mga tao na naging righteous siya habang andyan yung mga masasama sa paligid niya. Hindi siya ganun. Kasi lumaki siya na nakasiparate talaga dun sa ibang tao. Kasi yung papa niya si Yarid is, righteous din masyado yun. Kaya lang si Yarid is siniparit niya na yung sarili niya kagaya na kaya nito sila. Yung iba sa kanila, doon na sa mga yungin. Doon na sila, palagi naman sila nag-praise doon kay Hashem. Kaya naging masyado silang righteous. Unlike Noach, napakahirap kay Noach. Kasi andyan siya sa gitna ng mga hindi mabubuting tao. Unlike din sa atin, yung sitwasyon ni Noach, pareho din naman sa atin. Mahirap kasi, wala na tayong halos kaibahan din doon sa mga ibang tao na nasa paligid. May kaibahan ba tayo? Yung mula doon sa mga desire. Di ba? Wala naman tayong ibang gusto kundi makabili ng damit, makabili ng sasakyan, makabili ng makatapos ng pag-aaral, makabili ng masarap na pagkain. Wala naman tayong kaibahan doon sa iba. Na kung minsan magagambol pa yung paniniwala natin dahil dyan sa mga desire na yan. Kaya nakakatakot, sabi ni Noah, frightful. Was so frightful that he saw no choice. Tayo may choice ba? Wala din naman, di ba? Pareha din ginawa. So minsan kailangan talaga na maniguro na. Andyan sila, yes. Wala naman tayong magagawa kasi hindi naman tayo pwede magtago dun sa langob. Dun sa mga yungin. Mga caves, hindi naman pwede. So, ano gagawin natin? Withdraw natin yung family natin, tsaka paano yung mga hanap buhay natin? So, kailangan natin makibaka, ano ba tawag dyan? Kailangan natin na subukan ba? Subukan ang ginawa ni Noach at ginawa ni Abraham, paghaluin natin dun sa gitna ng mga masasama. Kasi itong ginagawa natin na nag-i-influence tayo ng mga tao is gawain niya ni Noach. Gawain niya ni Noach, yes. Gawain din niya ni Abraham. Lalo na din sa panahon ni Abraham. Hayahay lang dun sa panahon ni Abraham. Kasi si Abraham is hindi siya nakulong doon sa mga masasamang tao. Kasi nung sa simula pa, mula nung maliit pa si Abraham is nahiwalay na siya doon sa mga tao. Nahiwalay na siya, so naging righteous siya. Naging righteous pa siya lalo nung punta siya dun sa gitna ng mga tao kasi nakapag-influence siya. Yun ang ginagawa natin, di ba? To influence other people to Hashem. So nakapag-influence siya. Pero andun din yung kalagayan ni Noach, andito din sa atin. Pinaghalo natin yung dalawa na yan. Kaya nga, nakapag kami na righteous na mga Noahide, sigurado talaga ako na higher righteousness talaga matatanggap. Yung kahit na nandito tayo, yung mga tao, imbis na makinig, walang interest. Narinig mo to dito sa labas, imbis na lumapit,
Wala. Kasi makikitaan mo sila na wala na sila dun sa punto na nahilig sila dun sa paghahanap kay Hashem. May iba na silang mga priorities. Hanap buhay, pag-aaral, iba-ibang mga klase sa Eduardo Rosales again from Negros, from Baptist Church. In my case, akyong sa paligid ko, even my friends, hindi nila alam kung ano ang Noahide. So I have the chance to explain what is Noahide all about. But I know it will take time so that they will believe the beauty of Noahide. Yes. Kaya nga, ini-invite ko yung mga tao talaga na medyo interesado talaga makinig. Ini-invite ko dito sa forum. Kayo din, kung may mga kaibigan kayo na makita na sa tingin nyo, interesado talaga, yung hindi ang habol is makipagdebate, wala na tayo dyan. Kasi kapag kaya, malulugaw lang yung mga ano natin. Yung talagang gusto maghanap ng totoo. Yung gustong makita yung mga bagay na nakita natin ba na na-attract sila dahil dun sa mga turo. So yun ang mga hinahanap natin. Kahit na anong klaseng religion pwede natin i-invite dito. Tapos ano nyo yung sa YouTube. Kasi nagsimula na din ako ulit na mag-post doon. Kasi hindi na masyado busy. So inaaniyahan ko lahat no na yung mga kapatid na yung talagang interesado. Kung hindi interesado, na yun talagang gusto. Para naman makita nila yung beauty ng Noahide kahit papano. Kaya hindi ko talaga hindi ko iniwanan itong lesson na to kasi napaka-importante ito sa akin. Balik tayo ha. So the surrounding of fervorousness was so frightful that he saw no choice. If he was to save himself and his family from the abyss, di na niya alam kung ano pwede niyang gawin, kung iligtas na lang ba niya yung sarili niya at ikulong na lang siguro, other than to withdraw with them into his own insular environment. Kasi mahirap din naman kasi kapag ka mag-separate ka talaga, yung sinasabi nila na mag-seclude. Mahirap yan siya. Kasi kapag ka mag-seclude ka, make sure na yung hanap buhay mo, yung pagkain mo is kinukuha mo na lang dun sa paligid mo. Kasi kapag ka naghahanap buhay ka pa tapos nakasiklud ka, hindi seclusion yan siya. Umiiwas ka lang talaga. Hindi ka din makakaligtas kasi pumupunta ka din dun sa trabaho mo . So sinuak ganun din. Nalibog na sa sinuak dun sa iyang buhaton. So, minsan naisip na din ni Noah na tama to na pinagawa ako ni Hashem ng ark kasi dito pwede ko masiklod yung sarili ko. Kaya nga yung mga rabbis na yung mga may paniniwala, may simpatsya dun kay Noah. Nasabi talaga nila na kung sa panahon lang sana nila o sa panahon ni Abraham o sa panahon ni Samuel, si Noah ipinanganak. Yung mga tao na malalayo ang naabot in terms of righteousness, lalampasan yan Noah. Malalampasan yan. Had he lived, however, in better times, in the generation of Abraham or Samuel or any righteous person nowadays, then he would not have had impetus to separate himself from them and grow to such greatness. Hindi kailangan ni Noah na mag-separate. Kasi masyado siyang maraming mapagkukunan ng lakas, mapagkukunan ng mga aral para mas lalong matuto. So, maswerte tayo ngayon na meron tayong community. Maswerte tayo. So, sabi ni Rabbi Samson Raphael Hirsch, so, ano muna natin to si Samson na kasi nasimulan na natin na kailangan
kilalanin natin yung mga rabay. Kasi nga sabi ko nung isang linggo, hindi pwede na hindi natin kilalanin yung mga rabbis na sinasabi dito. Kasi kapag ka nagsalita sila, tuloa, tapos nadidiin sinua, tapos yung nagsalita is hindi naman ganun kagaling, paano natin mapapaniwalaan yung mga sinasabi niya? Na sinasabi niya, ganun lang sinuat. Siya naman nagsabi, ano nagawa niya? So, questionan natin yung mga authority ng mga tao na nagsasalita, kinuat. Para yung paniniwala natin, mas maintindihan natin ba yung mga tao na ganyan, bakit nila nasabi na ganun sinuat? Bakit sila nakapagbigay ng praises kinuat? Despite sa mga rabbis na nagbigay na ma-decline talaga sinuat. Although sinasabi nila na hindi yun deflection kay Noah, pero ganun din ang nangyayari. Masyado ng mga rabbi na ganun yung Noah. Kaya nga nagiging maliit masyado si Noah. Kaya yung mga tingin din sa atin ng mga ibang rabbi is maliit na din. Liman ka, we will be like a dust in the feet of the righteous. Ganun lang ang tingin ng ibang rabay sa atin. Pero kung titingnan mo ang mga sinasabi ng sages, napakalayo. Kaya nga minsan maraming nagko-convert kasi nga hindi nila masyadong maintindihan yung pagiging noahide. Hindi nila maintindihan. Hindi din natin sila masisi kasi iba din ang tingin ng mga rabbis. Pero kapag ka nakuha mo talaga ang buod ng pagiging noahide, hindi siya ganun kaliit. Hindi siya ganun kaliit. Kanya-kanyang trabaho lang yan. Kaya makikita natin na masyado maraming mga tao na gusto mag-convert. Meron doon sa conversion. Maliban na lang kung talaga. Para dyan ka talaga. Pero kapag hindi mo kaya, tapos iniisip mo pa din na magsige ng convert, wala, mamamatay ka na lang dyan sa pag-iisip. Ano mangyayari sa'yo? Wala kang nasunod na noahide laws. Kasi nga, inano mo siya, winaksi mo siya, kasi gusto mo mag-convert. Ang problema ngayon, hindi ka naman ma-convert. Napakaraming bagay na kailangan i-consider bago ka mag-isip na mag-convert. Tapos, andyan pa yung ilang taon, hindi ka pa natanggap. So, paano kayo nga? May sinunod ka na, hindi ka naman naging Diyo. So, floating ka ngayon dyan. Sumunod ka na, may ano ka sa mga Diyo. Yung kung ano batas nila, sinunod mo, hindi naman pwede na salimpusa. Kasi naging, yung mga ganyan ng mga klaseng tao is nagiging salimpusa yan. O halimbawa, grade 1, pareha ng apo ko. Yung apo ko na si Ura, hinatid ko dun sa school. Pero yung isang apo ko na si Amira, gusto na din mag-school. Ayun, hinatid ko silang dalawa doon. Umupo yung si Ura, si Amira, apo din doon. Nakatawa na lang yung mga teacher. Kasi 2 years old pa, andyan na sa grade 2. Ngayon, kapag nakapasar na, mag-grade 3 na si Ura, ano mangyayari doon kay Amira? Magiging grade 3 ba din siya? Di ba hindi? Kailangan niya talaga pumunta ng grade 1. So yung mga na kailangan talaga natin maintindihan bago natin gawin ang mga bagay na hindi natin masyadong naiintindihan. Minsan may makikita pa ako ng mga post na tungkol dun sa Judaism. Okay lang kung pero kapag ka nag-promote ka na, ibang usapan yun kasi noahide ka. Wala kang makuha dyan kapag ka nag-promote ka. Wala kang makukuha kasi nga hindi para sa iyo yan. Sabihin mo na, dito ka mag-college, hindi ka pa nga nakapag-grade 1. Kaya ilagay natin sa tama lahat ba? Alam tubo, no? Kung wala po ba sinuak, wala din po ba ang Judaism?
Actually, kung titingnan lang natin, kung titingnan talaga natin, sa panahon ni Noah, kung ipagpalagay natin sa wala si Noah, sino ang magiging descendants of Abraham? Sino ang magiging descendants? Although ang Hashem is, marami siyang pwedeng paraan kasi unlimited naman ang Hashem. Kagaya nung nangyari dun sa Israel. Nung makita ni Hashem na wala na talaga siyang mapili dun sa Israel kasi palagi na lang gumagawa ng kasalanan. Ano sinabi ni Hashem? Mose, papatayin ko na ito lahat. Ikaw na lang ititira ko. Sa'yo ko nakukunin yung mga righteous people na lalabas na makakasunod dun sa Torah na binigay ko sa inyo. Oh? Pareho lang din na kinuha. Yung pagiging Judaism, yung pagiging pagsunod kung ano ang paniniwala. Kasi yung word na Judaism is masyadong deep yan siya. Hindi yan siya nakabase lang doon kay Abraham. Ang paniniwala na naandyan sa Judaism, started na yan siya prior the creation pa ng universe. Wala pa ang universe, wala pa lahat ng creation. Yung paniniwala ng Judaism is ando na. Kasi yung paniniwala ng Judaism is ang paniniwala sa Torah. So kung wala si Noah, andyan pa rin ang Judaism. Kasi may paraan Hashem eh. Pwede niyang dito padaanin kay Noah. Kasi pwede naman na aside kang Noah, may ibang paraan ba? May iba siyang paraan. Okay? So hopefully na intindihan mo Alan Tubo, no? Na kahit na wala yung isang tao na kapag ginusto ni Hashem, wala talaga tayong magagawa dyan. Pero may mga instances talaga na ang Hashem is pwedeng pumili. Kagaya ng nangyari doon kay Mose. Na galit na talaga ang Hashem. Kasi nga palaging gumagawa ng kasalanan ng Israel. Nung gumagawa na ng kasalanan, gusto na ni Hashem i-annihilate lahat. Patayin na lahat. Ang matitira si Mose na lang. Doon na lang kukunin ni Hashem ang bibigyan niya ng Torah. Doon na lang lalabas lahat ng mga righteous doon sa tribe ni Mose. So ang Hashem, kahit na magalit siya, kahit na gumagawa siya ng paraan. So hindi natin masabi kapag wala si Noah, walang Judaism. Hindi naman natin alam kung ano iniisip ni Hashem. So kung wala si Noah, may ibang paraan siya na pwedeng gawin para lumusot pa din doon ang Judaism. Kasi nakaprograma yan eh. Kasi yung Judaism, ang kabuuan ng Judaism is existed yan siya even prior sa creation. Kasi ang paniniwala ng Judaism is all about the Torah. So kung all about the Torah, then wala pa ang creation, andyan ang Torah. So ang ibig sabihin niyan, wala pa ang creation, andyan ang Judaism. Okay, hopefully na intindihan natin na kahit na ano pa gawin natin, kahit na ano pa, mawala ng lahat, pero meron at meron paraan na siya. Kung titingnan natin si Adam tsaka si Kaba, o di ba? Adam and Kaba was supposed to live in ulang haba. Kung hindi lang nagkamali si Kaba, kung hindi lang siya talaga nagkamali, ulang haba na yung mga panahon na yun. Pero dadami din ba ang mga tao? Dadami pa din. Ano paniniwala ng mga tao? Judaism pa din. Kasi yun ang nagsasabi tungkol din sa Torah. Kaya lang, sa panahon ni Adam tsaka ni Kaba, andyan sana si Cain at tsaka si Abel. O ano nangyari sa kanila? Nagpatayan. Contaminated by the serpent. Kaya nga naging malaki masyado ang contribution ni Kaba nung nagkamali siya
sa pagharap doon sa serpent. So, kung pag-iisipan talaga natin, no, lahat, para yan siyang isang pelikula ba? Para yan siyang isang pelikula na natapos na ang shooting. Kung makikita natin dyan sa mga pelikula, no, may dalawang option yan siya. Minsan nga tayo na pinapipili ng mga direktor, anong gusto nyo, magkatuluyan o hindi? Yung isang nanonood, sabi niya, sana wag magkatuluyan. Yung isa naman gustong magkatuluyan. Pero ang ending yun pa din. Saan man sa dalawa ang piliin, na gustong mangyari doon sa pelikula, ang ending, isa lang ang ending. Yun ang nangyari doon yun ang nangyari sa tao. Na kahit anong piliin natin, ang ending nito, tapos na. Mura na siya salida sa sine, humanag shooting, karon pa lang ng taon. So kahit na ano piliin natin, tayo pa ang pumili. 3 case ang piliin natin. Pero ang ending ganun pa din. Kasi it's all about Hashem. It's not about us, but it's about Hashem. Siya din naman talaga ang mag-decide. Kahit na ano piliin natin. So sana maintindihan natin, no, na gumagawa tayo ng sarili nating pelikula. Kaya galingan na lang natin. Di ba? Tayo gumagawa ng pelikula natin. Although tapos na to, pero tayo mga bida dito sa pelikula to. Kaya galingan natin. Bigay natin lahat ng pwede ibigay. If we are destined to become a righteous Gentile, then so be it. Be excel. Kailangan mag-excel natin being a Noahide. Hindi kailangan na you will only become a simple member of the Noahide without any contribution in the community. Hindi kailangan ganun. So, kung kailangan mag-excel. Sa anong paraan? Mag-aral. Study with me. By giving questions during live streaming. Kasi sa mga tanong na yan, dyan tayo matututo. Kaya nga, ini-invite ko talaga, ini-isa-isa ko talaga, hindi yung gaya ng ibang mga lesson na diretso-diretso lang, hanggang wala na talagang maintindihan. Kahit na umabot pa tayo ng lifetime sa kakaaral sa isang chapter lang dyan sa Torah, then so be it. Hindi kailangan na tapusin sa isang gabi lahat. Ang importante lang na habang naandyan tayo sa sentence na yan, mapag-aralan talaga natin lahat ng sides. Kasi ang Torah is meron 70 sides. Tingnan natin lahat ng mga sides niya. Ano ang pwede nating pag-usapan? Kaya nga, kailangan ko mga tanong ninyo, kailangan ko yung mga kung anong mga nasa isip ninyo. So, when God takes the measure of an individual, kapag kinuha na ni Hashem yung kanya-kanya nating mga sukat, He does so in the context of individual's time and circumstances. Hindi pwede na kapag na-judge tayo ni Hashem, is i-judge tayo doon sa sukat na hindi sa atin na sukat. Halimbawa, in the time of Noah,
hindi tayo pwede sukatin doon sa kung ano meron doon sa panahon ni Noah kasi iba yung panahon natin. Yung panahon natin ngayon is masyadong maraming contamination. Although sa panahon ni Noah is halos masasama na lahat, pero dito sa panahon natin, hindi lang ang masasama, ang masama. Naintindihan nyo? Hindi lang ang masama sa panahon natin ngayon. Even yung mga tao na nasa paniniwala is minsan nagiging masama. Kasi hindi nila alam kung paano nila i-deal yung mga sarili nila kasi nagkulang sila dun sa pag-aaral. Kasi hindi yung paniniwala natin, hindi naman yan dito makukuha lang sa during live streaming. Hindi lang every Saturday during services. Kundi makukuha natin yung tunay na aral kung paano natin siya i-apply dun sa daily lives natin. Doon ang totoong paniniwala. Paano itong panahon natin ngayon, hindi naman ito katulad. Although, yung mga sin nila doon sa panahon ni Noah is andito sa atin ngayon. Pero hindi pa rin tayo pwedeng sukatin doon kung ano meron doon kanila. Kasi nga, magkaibang sitwasyon. Pero the same sin, the same punishment. Kaya kailangan natin makita kung anong meron kay Noah para makuha natin yung mga kakulangan ng mga tao dun sa unang panahon para hindi maulit sa panahon ngayon. Sana maintindihan niya ng mga tao ngayon. Ranilo Aquino from Zamboanga, Ninong, sa panahon sa lunok, saan ang mga Diyo? Okay, very good question. Very good question. Okay? Actually, ang mga Diyo is kasi yung soul ni Adam mismo is andun yung part ng soul ni Adam is andun yung mga Diyo. Yung soul ng mga Diyo, andun yung piling-pili yun sila. Okay, piling-pili yun sila. Kaya lang, hindi sila basta-basta ipapanganak or magiging tao. Hindi sila basta-basta magiging tao sa mga panahon na hindi sila kailangan. Okay? Especially in the time of Adam. Most of the soul of the Job was wasted during the time of Adam. Kaya nga nung panahon na ipinanganak na sila, naging tao na sila during Egypt. Naging tao na sila during the time of Egypt. Yung iba hindi talaga pinanganak, hindi pinalad na pinanganak during the time of Egypt. Kasi doon sila napunta sa mga bagay-bagay doon sa palibot nila. Yung iba nasa mga plato, yung iba nasa mga... Doon napunta ang iba. Kasi nga masyadong malaki ang nangyari sa kanila doon sa panahon ni Adam. Na waste sila during sa panahon ni Adam. Kaya nung mapunta sila, naging tao sila doon sa panahon ni Moshe, yung iba sa kanila, naging tao dun sa panahon ni Moshe, masyadong malaki ang suffering na natikman nila. Kasi yung rectification ng nagawa ni Adam dun sa panahon. Okay? Mag-uban ba Diyo? Cheryl Arias no from Oroquita City. Mag-uban ba Diyo ang pagtuo o pagsalig sa makangagahon? Okay. We simply enumerate the word belief, pagtuo. Because ang pagtuo, yung paniniwala at yung imuna is magkaiba yan siya. Although, pare-pareha yan siya, pero may kaibahan yan siya. Kasi, pwede ka naman maniwala, pero ayaw mo sundin. But the imuna is paniniwala siya na sinusunod mo talaga. Kasi nakita mo na yun talaga ang tama. Not just mere faith or mere belief. Kasi, halimbawa, ako naniniwala ako na doktor yan siya, pero hindi ako magpapagamot kasi dito ako doktor ko. Pwede yan siya.
Pero yung pag sinabi natin ng imuna is naniniwala ako na doktor siya, kaya magpapagamot ako dun sa kanya. Kasi malaki ang trust ko sa kanya kasi doktor siya. So kapag ka naniwala ka ngayon na siya yan, yun ang tinatawag na perfect imuna. Then kapag ka meron ka ng imuna, you need to trust doon sa imuna mo. Kailangan mo talagang magkaroon ng pagsalig or trust doon sa paniniwala mo. That is called a perfect imuna. So kung wala kang paniniwala doon sa nakita mong tama, then magkakaproblema ka talaga din kasi maghahanap ka talaga ng ibang alternative na solusyon dyan kahit na alam mo na tama siya, doktor siya, nakakagamot siya. Pero may iba kang paraan. So dapat mag-uban ang duhaap. Yes, aanin mo naman yung paniniwala mo, yung perfect imuna mo kung wala kang trust doon sa kanya. Kapag ka naniwala ka kay Hashem, di ibigay mo na lahat. Kaya nga, huwag makontento na maging ano lang, na basta-basta lang, alam natin, okay, kailangan talaga bigyan na natin lahat. Kasi matanda na tayo. Bigyan na natin. Kailangan natin mag-excel talaga dun kay Hashem. Bigyan na natin lahat para kung ilang taon man meron tayo natitira. At least man lang. Kasi wala eh. Hindi naman tayo nagsimula na noohad nung bata pa tayo. Swerte yung mga bata ngayon, yung mga anak natin, yung mga apo. Kasi naging noohad sila. Bata pa sila. Tayo wala. Kung kailan tumanda, tsaka pa naging, masyado na tayong malayo. Masyado nang marami tayong kailangan baguhin. Kaya kung ano kaya natin ibigay ngayon sa panahon na to, habang buhay, is ibigay na natin. Ibigay na natin. So, paano natin gagawin yan? Brother Yung, mag-aral tayo. Kasi, ang lahat naman talaga na pwede natin gawin, ang katapat niyan, actually, it's to study lang. Lahat ng good deeds, lahat ng napag-arala, at lahat ng good deeds, lahat ng mitzvah na nagawa natin, lahat ng mercy na nagawa natin, is ang katapat niyan lahat, katumbas niyan is to study. Kasi hindi mo naman malalaman lahat yan, hindi mo naman magagawa lahat yan kung hindi ka nakapag-Torah study. So the equivalent of them all are Torah study. So we need to Torah study para mas lalong lumalim yung pag-iisip natin. Hindi lang yung knowledge, hindi lang yung basta-basta knowledge lang, kundi yung wisdom mismo. Para mas lalong lumapad pa yung mga bagay na kailangan nating maintindihan. So he does so in the context of the individual time and circumstances. So i-judge ang bawat tao sa pamamagitan sa panahon kung nasaan siya. Hindi ibig sabihin na ang Israel lang is ibabase yung pag-judge sa atin dahil may batas ang Israel. No. If you are an Noahide, then you will be judged as Noahide. According to your time and circumstances. And the degree of greatness that Noah was able to achieve in his times weighs incomparably higher on the divine scale than some greater achievement achieved in better times. Yung nakuha lahat ni Noah, na-achieve niya lahat, kung nagkataon na andun siya sa better times, yung mga panahon na hindi sana masyadong gipit siya, then, mas dumami sana yung achievements niya. Kaya lang, nataon lang talaga na nandun siya napunta sa mga tao na kung saan wala na talaga halos pag-asa. Kasi kapag napunta siya sa panahon natin ngayon, asigurado, lalampasan niya ang ibang mga righteous na buhay ngayon. So, seen in the context of his generation, lahat nakita na at makikita pa natin while we are doing our Torah study 3 times a week during his generation, all rabbis agree that Noah was indeed a tzaddik.
in a rare perfection. Sinasabi ko naman na kapag ka sinabing perfection, hindi ibig sabihin hindi ka na pwedeng magkasala. Kasi yung perfection niya is tinuturo lang sa sa isang bagay lang ba, halimbawa sa pagiging ama. Hindi ako perfect sa ibang bagay, pero sa pagiging ama perfect ako. So may certain thing lang, may isang lugar lang sa pagkatao mo na perfect ka sa na yan. At yun si Noah. He was really a tzaddik of a rare perfection. Yun ang declare ng mga rabbi sa kanya. Hindi basta-basta na perfection ang naabot ni Noah. Hindi gaya ng sinasabi ng ibang rabbi na he was tzaddik and perfect in his generation. Very simple message. But this rabbi said that Noah was indeed a tzaddik of rare perfection. Kakaiba yung pagiging perfect. And that makes him rare. Okay? So hopefully kahit paano may natutunan tayo, no? So maybe nasabi pa dito, if even in his generation he was righteous man, kahit na doon sa panahon na naging righteous siya, how much more so would he be a righteous man if he had been in generation of Moses, of Samuel, and even today. Samot ng righteous kayo si Noah. So, bantayan na to ha, yung ano lang gusto na akong mapaabot sa inyo ha. Doon na yung sa katao ba na naglisod siya. Kanya sa iyahang pagkalisod is ningkamot yun siya mga maabot niya ang tanang butang na gusto niya na makahatag sa iyahang kung saan makitag kwarta. Karon nabuhat na niya, eskwela siya. Nahimo siyang teacher niya. Tudlo siya, bantay siya ng gihapon eh. Wala man nangyayari sa buhay ko nito, kahit na teacher na ako, naging principal pa ako, naging superintendent pa ako, wala man din. Kasi pulong. Tapos, dami pang utang, dami pang bayarin. So, yung trabaho pa, nadadala pa sa bahay, nakakapagod na trabaho to. So, ayun, naghanap siya ng ibang profesyon. So, ngayon, nangyari sa kanya, naging doktor siya. So, nung maging doktor naman siya, pero kailangan ko talaga pumasok dun sa mauubos yung oras ko kasi yung mga pasyente hindi na uubos. So, ganoon pa din, hindi naman ako yumaman. So, naabot niya na lahat halos ng mga profession dito sa lupa na hindi pa rin siya naging kontento. Kasi may something na hinahanap siya na hindi niya makita-kita sa mga dinaanan niya. One time, may matanda siya na na-meet. Sinabi ng matanda na, brother, alam ko anong hinahanap mo, gusto ko talaga kayamanan. Yung yung gusto mo na makakatulong talaga sa pag-solve ng mga problema mo na hindi mo makita dun sa mga course kasi masyadong nakakapagod yung mga pinag-aralan mo. Naging teacher ka, nakakapagod, maging doktor, nakakapagod. Tapos hinihingi lang ang bayad ng doktor. Minsan tulong lang. Yung iba naging engineer. Kahit ano na lang, napasukan mo pero hindi ka pa din yumaman. Pero may paraan talaga ako doon. Sabi ng matanda, may paraan ako para umaman ka talaga. May sekreto ako. So, nagkaroon na interest yung lalaki sa storya natin na gustong ma-solve talaga yung lahat ng problema niya sa isang bagsakan lang. So, ano yan, sir? Pwedeng malaman para naman masimulan ko na. Gusto ko talaga na So, yun ang nangyari. Sinabi niya, alam mo, itong araw, di ba dagat yan? Sumakay ka ng bangka, targetin mo yung araw. Ilang araw lang, natatargetin mo yung araw, may madadaanan ka na pulo. Andun yung hinahanap mo. So, ano nangyari ngayon? Sakay na siya ng bangka, pambot, ano tawag natin dyan, barko, ano ba?
Kinagahan niya na ng maraming gasolina. Tapos, ang nangyari sa kanya, sige lang siya, tira dun sa araw. Sinusunod niya kung saan ang araw, flat target lang. Pag may nadaanan ka na isang isla na umiilaw talaga, yun ang solve ng problema mo. So, ang nangyari, nung kakapunta niya dun sa dagat, naubusan niya ng gasolina. Hindi pa niya nadaanan yung sinabi na matanda. Wala na siyang pagkain, wala na siyang provision doon sa bangka niya. So ginawa niya, bugsay pa rin siya, bugsay, kiling-kiling jutay, bugsay, hanggang napagod. Nung napagod na siya, nangyari nakatulog siya. Paggising niya ngayon, nagulat na lang siya, andyan na siya sa harap ng pulo. So, nung andun na siya sa harap ng pulo, kikita niya doon sa tabing dagat, may naglalaro mga bata. So, ang nangyari ngayon, yung mga bata na naglalaro ngayon, pinuntahan niya ngayon. Tumabi siya doon sa pampan, doon sa shore. So, nung mapunta siya doon sa shore, sinabi nga mga bata, pero wala na, gutom na siya masyado. So, nung makita niya, paligid niya, sus, kumikin ang lahat. Alam niya ano meron? Diamonds. Puno ng diamonds ang lugar na yun. Isa atin lang dito, nagkaroon nga ng diamonds na ganito kalaki, parang julen. Ano mangyayari sa'yo? Yayaman ka ngayon. So, lahat ng problema mo kapag may isang diamond ka lang na ganito, julen, kalaki. So, yayaman ka. Ang nangyari ngayon, hindi isang julen ng diamond na nakuha niya. Ang dami talaga. Kasi yung balas, o ano ba tawag dyan? Yung baybayin niya ba? Imbis na balas niya, yung mga lupa niya is mga powder, is hindi puro diamonds. Kaya sa gulat niya, nang malaman niya na diamonds ang doon, ang lupa doon, hinakot niya, hinubad niya yung damit niya, nilagay niya yung mga diamonds doon sa sakyan niya, hanggang sa mga puno. So, ano nangyari doon sa bangka niya? Nalunod yung niya. Tapos wala na siya magawa kasi wala na siya masakyan pabalik. Ngayon, pinagtawanan siya ng mga bata. Bakit siya pinagtawanan? Kasi akala ng mga bata, kumukuha lang ng mga balas. Wala, ba't mo kinukuha yan? Uy, sabi niya, hindi mo ba alam? Yayaman tayo dahil dito. Ano nangyari? Pinagtawanan siya ng mga bata. Okay. Sa tingin kasi ng mga bata, mga lang yun sila, mga balas lang yun sila, mga lang. So, anong ginawa niya? Nagutom siya, wala na siyang magawa. Andyan nga, diamond. Ano niya naman diamond? Wala naman siyang masakyan. So, ano nangyari? Kinuha niya yung mga balas. Tapos, naghanap siya ng makakainan ng restaurant. So, nakita niya doon sa unahan may karinderya. Tapos, kumain siya. Lahat ng gusto niya, kinain niya. So, ano nangyari? So, nung matapos siya kumain, nagbayad siya ngayon. Wala siyang pera. Wala siyang pera. So, ang pinambayad niya, yung diamond na nakuha niya doon sa tabing dagat. Day, how much? Taka siya. Sabi ng babae na 2 kilo lang nalabas na tulingan, sir. So, tulingan. So, ito na lang pambayad ko. Laman na pong tulingan. Ito lang pambayad ko, itong diamond. Nagalit yung babae, ba't mo ako babayaran ng bato dun sa tabing dagat? Ha? Ano pala pera dito? Alam mo ba, dahil sa amin yan, wala na. Milyonaryo, mayaman ka na kapag ka meron kang ganyan. O, sa'yo na yan. Change, keep the change. So, natawa yung babae. Tingin niya dun sa lalaki na kumain, loko-loko. Binayaran siya ng bato dun sa tabing dagat. So, wala nagawa yung lalaki kasi hindi naman tinanggap yung bayad niya. So, nagtanong siya ngayon, paano ako makakabayad dyan sa kinain ko? 2 tulingan lang. Kasi yung pera pala dun sa lugar na yun is isda. Sa dami ba naman ang kinain niya?
kumain siya ng baka, kumain siya ng manok, lahat ng gusto niya, kinain niya na doon. Oh. So, anong nangyari? Nung singilan siya, malalaking isda ang bayan. Kasi ang pera pala doon, isda. So, kalaunan na napag-isip niya, hindi pala importante dito ang diamonds, hindi pala sila nakakakilala ng pera dito. Hindi nila alam ang peso, ang dollars, hindi nila alam yan. Ang alam nila is isda. Yun ang ano nila, exchange rate nila doon. So, okay. So, nakita niya, yung mga tao, nag-aabang kung saan mapupunta yung mga alon. Kasi kapag yung alon bumagsak doon sa lupa, babalik yan doon sa dagat. So, maiiwan doon yung mga sapsap, yung mga maliliit na isda. Yun naman ang pinupulot ng mga tao kasi para sa kanila, yun ang pera. So, naisip ngayon ng bida natin na hindi pala marunong to sila na mag-fisherman, hindi sila marunong. So, ako, nakatira ko doon sa lugar na maraming fisherman kasi lolo ko fisherman, kapitbahay namin fisherman. So, may alam ako kung paano huling yung isda. So, ngayon, naka-invento siya. Siya ang nag-invento doon sa lugar na yun ng pukot. Siya nag-invento ng mga, yung paano hulihin yung mga isda, yung mga taga. So, doon, ang nangyari sa kanya, habang tumatagal, nalimutan niya na gaano ka-importante yung mga diamonds doon sa lugar na yun. Nakalimutan niya na. Kasi, na-contaminate na siya or na siya ba na iba pala din ang currency doon sa lugar na yun. Isda din pala. Okay, so, hanggang sa yumaman siya. Kasi siya lang ang marunong mga isda eh. So, yumaman siya ngayon. Yumaman siya. Nagkaroon siya ng mga buildings, ng mga bodega, ng mga ice plant. Kasi yun ang importante sa pangingisda. Nagkaroon siya ng barko, lahat. Naging mayaman siya kasi siya lang marunong manguha ng isda. Tsaka yung mga tao doon na naging trabahante niya na lang. So hanggang sa yumaman talaga siya. Hanggang sa maisip niya na maybe it's time for me to go home. Kasi matagal-tagal na rin ako dito. Mayaman ako. Matagal na ako dito. So, kailangan ko na. So yun, dahil nga uuwi na siya, humuli siya ng maraming isda, nilagay niya doon sa barko, sa bangka, doon. Inistor niya doon, tapos umuwi na siya. Nung dumating naman doon sa kanila, nagpadala siya ng telegram doon sa pamilya niya na, andito na ako, uwi na ako, mayaman ako masyado. Uuwi na ako masyado. So excited naman yung pamilya niya kasi, solve lahat ng problema. Yaman ako masyado. So, nung nakauwi na siya doon sa kanila, nagtaka yung mga tao. Sabi niya, mayaman siya. Pero, yung dala niya, para lang din siyang yung para lang yung mga, tawag dyan, portioner. O para siyang portioner na isang barko na puno ng isda. Ang kaso, problema, magkano lang naman ang, din noon kung malaking halaga, yes, pero hindi ganon kung nakakuha sana siya kahit man lang isang diamond. Ang problema nakalimutan niya na ang mahalaga pala dun sa kanila isang diamond, hindi ang isda. Kasi magkano lang naman ang value ng isda? I-compare mo dun sa isang jolly na diamond, kahit na ilang barko pa na isda, bilhin mo sa isang jolly na diamond. Ang kaso hindi siya nakadala kasi nasa isip niya na mayaman na siya at ang pagiging mayaman is ang currency is yung isda. Nakalimutan niya ang currency dun sa kanila is diamond. Ganyan din ang nangyari dun sa atin. Ganyan din ang nangyari sa paniniwala natin. Meron na tayo lahat. Meron na. Ang Hashem is very, na yan siya. More than diamonds pa yan siya. Hindi natin maikukumpara gaano kahalaga ang Hashem sa atin. Pero sa mga sitwasyon na nakikita natin at nadadaanan natin, pinagpapalit natin ang Hashem minsan. Pinagpapalit natin minsan. Kasi nakakalimutan natin gaano kahalaga ang Hashem. Ang naiintindihan lang natin at ang naaalala lang natin is yung ano ang gusto natin gawin. Yung mga desire, yung mga gusto natin na mangyari dun sa mga anak natin,
Yun lang talaga ang ano yun. Hanggang sa maisip mo na talaga na yun lang talaga ang tama. Na hindi mo na maisip-isip na meron palang mas mahalaga is yun ang Hashem. Na mahirap na din natin maabot kasi nga wala na masyado ng malaki ang damage sa atin. Gaya na nangyari doon sa tao na pumunta doon sa isla ng mga Diamonds. Hindi niya na naisip na pumulot man lang kahit na isang ganito. Ang ginawa niya, naghakot siya ng isda. Kasi akala niya mayaman na siya. So hopefully may aral tayo na nakuha mo sa gabing ito na kailangan talaga natin isipin kung ano ang priorities natin. If priority natin na yumaman, then wala na tayong magagawa dyan. Focus ka na lang doon sa ano. Pero kapag ka naisip mo ang Hashem, then kailangan talaga natin balansehin. I-balance natin between Hashem at yung mga desire natin. Okay? So hopefully may natutunan tayo mo kahit pa paano na sana magkaroon tayo ng pagkakataon talaga na ma-meet natin yung mga mapag-aralan pa natin yung mga ibang bagay na pwede pa nating makita dito sa pag-aaral natin sa mga nada na Nimrod. Okay? Hanggang sa susunod na panahon.